Sa mapagpalang hapon po sa lahat at muli kayo po ay nakasubaybay sa Hardin ng Panalangin ng online ministry po ng MIBC Silangan. Ito po ang inyong lingkod, ang Preacher Lester Yabut, kasama po ng Ma'am Sheila and Brother Shem. At kami po ay humihingi ng paumanhin sapagkat na-late kami dahil 2 beses kami nag-try po na mag-live sa FB. At hindi ko alam kung internet namin o yung FB mismo dahil naghahang po siya no. Baka dapat nang i-upgrade yung ating lahat. Computer tsaka internet. Anyway, muli kami po ay nagpapasalamat at muli namin kayo makakasama sa isang oras po na tayo mananalangin at tayo po ay makakarinig ng salita ng Panginoon. Magandang hapon po sa lahat po ng kasama na natin ngayon, Ma'am Baby Villamiel, aking kapatid si Patricia Yabut, magandang hapon sa iyo. At kasama rin po natin Sister Alexis Salazar and Preacher Manny Nicolas, good afternoon po. Kasama rin po natin si Nanay Susan Jose, good afternoon. Nanay Amihan Sarya Yabut, good afternoon din po. At ganun din kay Sister Helen Ortiz Paras, Nanay Elvie Rivas, good afternoon. Ma'am Joyce, good afternoon din po. At kasama rin po natin ang Sister Agnes Casiao at si Brother Eugene Cabaya, good afternoon po, maging kay Sister Venus de Guzman Belen at kay Brother Robert Soriano, magandang hapon po. Ayan, maraming salamat po sa maaga niyong pagtunghay sa Hardin ng Panalangin at tayo po ay magsimula na sa pamamagitan ng ating prayer. Let us pray. Maraming banal na nasa langit, maraming salamat po sa hapon ay binigay niyo sa amin. Patuloy niyo kaming patnubayan, gabayan sa hapong ito as we pray for each other, as we listen to your word, O God. Maraming salamat po sa blessing na ibinigay niyo na kami po ay malaya na makakapanalangin at makakapakinig po sa inyo. Gabayan niyo po ang bawat isa ngayong hapong ito po, itong aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. At tayo po ay tutungo muna sa ating pagbati, ating praises and thanksgiving sa birthdays po. Kahapon, March 11 ay nagdiwang po ng kanilang kaarawan. Ito po ay kambal, sina Pastor Norman Gatdula and Pastor Nolan Gatdula. Yan, belated happy birthday po. And then ngayong araw na to, nagdiriwang po ng kaarawan si Pastor Dan Caba at ang anak po ng aking pinsan na si Erich Broas. Ayan. Happy birthday po sa lahat po ng nabanggit. At di ko lang alam po kung meron tayong na-miss, pero ito lang po ang nating nasa listahan. Anyway, tayo po ay patuloy na nakikiisa sa church anniversary. Ito po ay ginanap noong March 9 to 10, ang MIBC and Ministries of Malabon. Sa pangunguna po ng Pastor John Palye, sila po ay nagdiriwang ng kanilang church anniversary, 22 years po sa ministry. Ayan, patuloy po natin ipanalangin ang ministry po na pinagkatiwala kay Pastor John. And then praises po from Sister Helen Ortiz Paras, hindi na daw po siya minamalat. Nagpapasalamat po siya sa panalangin. Okay, salamat po Sister Helen. Purihin po ang Panginoon at patuloy natin siyang ipanalangin. Mula kay Sister Lynn Hapitana, pasasalamat po sa mga buong araw na hindi po sila napapahamak at patuloy po na ipanalangin natin ang paggabay ng Panginoon sa kanila. Ayan. At ako po ay nagpapasalamat sa pag-iingat na patuloy na pag-iingat ng Panginoon, kagalingan at kalakasan. Ayan. Tayo naman po ay tutungo na sa ating pakikiramay. Tayo po ay nakikiramay sa Santos and Santiago families for the passing of Dr. Florence Santos. Ito po ay pinsan ng Ma'am Joyce. Panalangin po natin ang Santos and Santiago families at ang kapayapaan po ng Panginoon at kaaliwan. Bigyan po sila ng kaaliwan ng Panginoon. Bago po tayo tumungo sa ating sick brethren, magandang hapon po kay Sister Percy Zapata. Good afternoon. At patuloy po kayong magpagaling at patuloy po namin kayong ipapanalangin. Sa atin naman pong sick brethren and loved ones, babanggit lang po tayo ng ilan. Patuloy po natin panalangin ang ima sa kanyang health at sa mga may karamdaman. Panalangin natin patuloy ang Ma'am Baby sa kanyang hyperacidity, high blood pressure.
At patuloy po natin sinasama sina Ate Percy and JJ sa kanilang karamdaman. And then papatuloy natin panalangin ang sa Path of Family. And then sama rin po natin sa panalangin ang Sister Venus Belen sa patuloy na kagalingan ng kanyang tonsillitis. Sama rin po natin sa panalangin ng ating expectant mothers, sila Sister Agnes Casiao and si Sister Arabel Bautista Ocampo. Ilang prayer request po ating pong ipanalangin. Ang ilang prayer request ng ating kapatiran. Si Shem po, panalangin po natin sa kanyang cramps, and then bigyan po siya ng knowledge and understanding sa kanyang pag-aaral. At patuloy natin ipanalangin sa Sisters Alexis Salazar, kanyang family, bigyan po ng maayos na kalusugan at patuloy silang ingatan. And then maging ang kanyang Mama Ana sa Nueva Ecija, maging ang kanilang financial needs. From Sister Carmelita Belen, panalangin po para sa buong pamilya Belen. And from Sister Agnes Casiao, patuloy natin panalangin ang maayos na kalusugan para sa kanya, sa kanyang pamilya, kay Romar, and then maging sa kanyang mother and father. Ingatan po sila ng Panginoon at ang kanila pong pinansyal na pangangailangan. From Sister Lynn Hapitana, patuloy po silang ingatan, maging ang kanyang mag-ama sa pag-uwi po nila. Pag-iingat po sa biyahe sa kanyang hipag, pagpunta sa Iloilo, at patuloy na pag-iingat sa kanyang mga anak sa pag-aaral sa tuwing sila ay bibiyahe, papunta at pauwi mula sa school. And then, ang kanyang prayer request ay wala pong magkasakit sa kanyang pamilya at lagi po silang palakasin ng Panginoon. Sister Venus Belen naman po, wisdom and knowledge sa kanyang pag-aaral at pag-ingat at gabay po sa Belen family at sa kanyang pagtugtog po ng instrument at nawa po makabili din po siya ng maayos na instrumento. And then from Sister Rowena Galdones, prayer request po sa pag-aaral ni Jo Marie at maayos na kalusugan. Ingatan din po ang kanyang nanay na si Rosario Galdones. And then patuloy na ingatan sa trabaho si Kat, and then magkaroon din po ng trabaho ang kanyang anak at patuloy na pag-iingat kay Sister Marian. And then from Sister Jed de los Santos naman, maging maayos na po sa kanila at may tumulong daw po kay Kuya Wen sa gagawin po sa kanya. Ayan. From Sister Celine Idos, ang kanyang prayer request ay ang paggaling ni Bibi Giro. And then mabigyan po ng malakas ng pangangatawan ang Nanay Nita Lascota. Patuloy na paggabay sa araw-araw maging sa kanyang mga anak na sina Janelle, Chanel, Akihiro at Patrice na pumapasok po sa eskwelahan. Ngayon din kay Tatay Jonel at ingatan po siya sa kanyang pagbibiyahe sa pagtatrabaho. And then from Ate Lisa Hardiniano, prayers for her and her son na si Marlon Hardiniano. Siya po ay ating ipanalangin. At patuloy po natin ipanalangin ng Sister Helen Ortiz Paras dahil meron pa po siyang kaunting ubo. And then let us also pray for Sherman Lee Sanchez. Meron din po siyang ubo at sipon. Ayun po. At patuloy po nating ipanalangin ang ating mga elders, senior citizens, at maging ang mga online services po na meron tayo, ang Hardin ng Panalangin, ang Bountiful Feastings on the Divine Verses kasama po ng Bishop De Vega, ang May Kaagapay with Pastor Nel Latour, of Warden of Prayer with Pastor Neil Kikep, at kasama rin po dyan Preacher Jabez and Preacher June Espieto, and then ang May Tiyak na Kaligtasan with FIBA Pastors, at ang Biblical Teachings and Studies of MIBC Burgos. Yan lang po muna ang ating babanggitin. Mamaya po ipapanalangin po natin ang lahat ng ating nasa listahan, at kung meron po kayong nais na idagdag pa sa ating mga ipagpe-pray mamaya, i-comment nyo lamang po dito sa ating Facebook Live at yan po ay ating dadagdag. At at this point po ay makakarinig po muna tayo ng isang special number. Be
Jesus Christ, carried alive. Found them by the rivers, blindness to see. Inside your body, how will they know? How will they know that Jesus loves them and His heart is breaking? Carry the Lord, carry the Lord. Go and tell the children they are precious in His sight. Carry the Lord, carry the Lord. Go and preach the gospel till there is no more night. In the name of Jesus Christ, carry the light. Glory into all the world. Glory into all the world. Carry the Lord, carry the Lord. Go and tell the children they are precious in His sight. Carry the Lord, carry the Lord. Go and preach the gospel, there is no more night. In the name of Jesus Christ, carry the light. In the name of Jesus Christ, carry the light. Till there is no more night. Carry the light. In the name of Jesus Christ, carry the light. In the name of Jesus Christ, carry the light. Carry the Carry the light. Yan. Maraming salamat po kina Sister Venus, Sister Nika, and Sister Arian, maging kay Sister Eliza. Ayan. At nawa, no, ay patuloy ninyong i-hone ng inyong mga talento. Siguro konting practice pa, baka sakali, no, na kayo ay magkaroon din ng inyong sariling singing group tulad nung kina Ma'am Sheila dati. Yun, Joy of Maranatha. Kayo ang Joy of Hardin. Joke lang po yun. Ayan. At kami po ay nagpapasalamat, no? At kay Deacon George Cardenas, maraming salamat sa pagsama niyo sa amin ngayong hapong ito. Kasama rin po natin ang Ma'am Jenny, Sister Jenny Escobar. Good afternoon po. Kasama rin po natin si Angelica de Guzman Guson. Ayan, at mayroon po siyang prayer request dito. Patuloy natin ipanalangin ang dalawa po niyang anak na
Ang panganay niya mayroong ubo at ito po ay malala na, no? At magiging nilang pinansyal na pangangailangan. Sama rin natin sa panalangin ang kalakasan at kalusugan po at ang heart's desire ng Nanay Susan Jose, ang heart's desire po ng Ma'am Baby Villamiel. Good afternoon po Nanay Dory Santos, at magandang hapon po Pastor Mike, at salamat po. At ngayon din kasama rin po natin si Ate Beth Akong. Good afternoon po, at muli happy birthday kay Erich. Ayan, Nanay Tuding Severino, gandang hapon din po. At kasama rin po natin si Sister Rowena Padilla Dominguez. Good afternoon po. At ayan, yan lamang po. Kung meron po kayo pa mapapadaan, we highly encourage you po to leave an emoji or a comment para po kahit mag-scroll up po siya ay makita namin po na kayo po ay nakinig sa Hardin ng Panalangin. Ayan, tayo po ay dadako na sa maikling pag-aaral ng salita ng Panginoon. Please turn your Bibles to the book of Matthew, the first book of the New Testament. At ito po ay kukunin natin sa chapter 18, Matthew 18. At ang ating verse po ay from verse 1 to 4. Okay. Matthew 18, 1 to 4. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. At the same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven? And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them, and said, Verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. Ang title po ng ating devotion this afternoon is The Greatest in the Kingdom of Heaven. Tayo po ay manalangin at humingi ng gabay sa Panginoon. Let us pray. Ama naming banal na nasa langit, muli kami po ay pupuri sa iyo at sa biyaya na binigay niyo sa amin ngayong hapong ito. Kami po ay makapag-aral muli ng inyong salita. Ang aking dalangin, Panginoon, patuloy niyong buksan ang puso't isipan ng bawat isa na nakikinig at makikinig pa po sa devotion po na ito. Patuloy niyo po akong gabayan, Panginoon. Muli ako inyong itago sa inyong likuran, at ang marinig po ng bawat isa ay ang inyong tinig at ang inyong mensahe, Panginoon, hindi po ang sa akin. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Ayan, the greatest in the kingdom of heaven. Sa ating binasa po na main verse, ang eksena po rito, ang mga disciples po ng ating Panginoon ay tinatanong siya. At ang tanong sa kanya, sino bang magiging pinakadakila sa kaharian ng langit? At kung atin pong nabasa na ang New Testament, hindi naman po ito ang unang beses, no? Or ang nag-iisang beses na ang ating Panginoong Jesucristo ay tinanong tungkol sa tinatawag nating siguro ay hierarchy, no, of authority sa langit. So sabi po rito, pag ginasa niyo po sa Matthew 20:21, di ba? Ang mother po dito ni John and James pumunta kay Jesus at sinabi sa kanya na ang kanyang request sa ating Panginoong Jesucristo na ang kanyang mga anak na si John at si James ay maupo sa left and right hand ng ating Panginoon sa kanyang trono sa langit. So, nung ito ay nalaman ng ibang mga disciples, no, nagkaroon sila ng indignation, ang sabi sa Bible o sa Tagalog ay galit doon sa dalawa nung narinig nila na parang inilakad sila nung nanay nila, no, na magkaroon sila ng posisyon pagdating nila sa langit. So ano kaya itong, bakit ba parang natural sa tao, no, na kailangan meron tayong posisyon na hinahawakan? Anong meron sa atin na bakit parang dapat meron tayong pinangahawakan o meron tayong status, no? Hindi lang sa buhay natin dito, pero yung sinasabi nga dito sa ating main text, on the life to come, sa kaharian ng langit, hindi na sa buhay dito, no? Bakit sa langit ba? Para saan ba to? Para ba sa job security? Sa langit naman po, hindi naman tayo magtatrabaho ron para mabuhay. Wala lang tayong kamatayan pagdating sa langit. O dahil ba kaya nag-aasam tayo ng posisyon para magkaroon tayo ng prestige, para ba magkaroon tayo ng kasikatan, maging sikat ba tayo,
O magkaroon ba tayo ng authority over some people? Itong mga ideas na to, no, the desires of men, having prestige, having authority over some people, over to be famous, ito po ay dala ng pride eh. Parang umaalingasaw yung pride sa kaisipan na ito. Bakit? Pagdating ba sa langit, kailangan pa ba natin, kailangan may authority pa ba tayo ron? Kailangan ba maging sikat ba tayo pagdating sa langit? Hindi po. No? Pagdating sa langit, ang Diyos at ang kanyang salita ang authority. Sila lamang ang authority. At hindi ko po alam sa inyo, no? Pero okay lang sa akin na pagdating ko sa langit, hindi ako kilala ng kahit sino, basta kilala ako ng aking Panginoong Hesus. Yun naman po ang mahalaga sa akin eh. I don't care kung sino nakakilala sa akin or hindi. Ang mahalaga po sa akin, kilala ako ng Panginoong Hesukristo. And that is what all will matter pagdating po natin sa langit. At pagka tayo po, no, pag binasa po natin yung scriptures, ano ba ang naging sagot ng ating Panginoong Hesukristo dito sa question na to na punong-puno ng pride? Yung perfect sa answer po niya dito, pinalapit niya isang musmos, isang bata, no? At sinabi niya dito na hindi tayo makakarating sa langit kung hindi tayo magbabago at magiging katulad ng isang bata. Bakit? Kasi yung bata merong humility. The perfect answer to that prideful question na sino ang magiging dakila pagdating sa langit ay maging humble ka muna. Katulad ng isang bata bago ka makarating sa langit. And just to be clear, no, yung child na pinag-uusapan natin dito, siguro where from age 0 to 3 or 4 or 5 bago pa dumating yung tinatawag na o bago pa matapos yung tinatawag na age of innocence, no. So basahin po muna natin uli yung part ng main text na naging sagot ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay makikita natin sa Matthew 18 at ang sagot po niya diyan ay from verse 3 to 4. Sabi po dito, and he said, verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. It is very clear, napakalinaw, na kung gusto nating maging dakila tayo sa patingin ng ating Panginoon, kailangan muna nating maging makapagkumbaba tulad ng isang bata. And this is right, ano? Tama at napaka-consistent ng sagot na ito sa Biblia kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa ating Panginoong Diyos. Ayaw niya ng pride, no? At ito ay inilista niya bilang isa sa isang karumal-dumal na kasalanan sa kanyang harapan. Yan po ay mababasa natin sa Proverbs, no? Book of Proverbs sa Old Testament 6:16 to 19. Proverbs 6:16 to 19. Sabi po rito, these things doth the Lord hate, yes, 7 are an abomination unto him, a proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, an heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. Itong mga kasalanan ito, especially po yung binanggit dito sa Book of Proverbs, no, na sinasabi na karumal-dumal sa mata ng ating Panginoon, ito ay hindi pwedeng mag-coexist sa Kanya. The fact na yung si Adam and Eve nga, na nung time na nagkaroon sila ng kasalanan, no, sila po ay nagkaroon ng disconnection sa ating Panginoong Diyos. Na-disconnect po ang fellowship ni Adam and Eve sa ating Panginoon dahil hindi pwedeng magkaroon ng coexistence between sin and the Lord. Especially siguro itong mga sinabi na karumal-dumal talaga, specific na karumal-dumal sa mata ng ating Panginoon. And dito makikita natin napakalinaw kung bakit ang ginawang example ng ating Panginoong Hesukristo para tayo maging dakila sa langit ay isang bata. Bakit? Isa-isahin po natin. Sinabi rito, proud look, no? Ito isa-isahin lang po natin yung sinabi dito na 7 abominations in the eyes of the Lord. Ang una po rito, proud look, di ba? Meron ka bang nakitang bata na, yung toddler na sinasabi siguro hanggang 5 years old, no? Na tumingin sa'yo na parang sinisino ka.
Na tumingin sa'yo na parang mas marami siyang alam pa tungkol sa'yo o para sa compared sa'yo. Ako wala pa ako nakitang ganun eh, na yung isang baby, isang bata, yung katulad nung mga bata na 2, 3 na 'di ba? Wala eh, ang tingin nila sa iyo yung tipong pag tinignan mo nga sila, yung mga mata nila napaka-inosente. Pag tumingin sila sa iyo, talagang ang makikita mo at mararamdaman mo ay ka-inosentehan at hindi pagmamalaki. At sabi naman dito, lying tongue, or pwede natin isama rito yung false witnesses that speak lies, yung pagsisinungaling. Alam naman po natin, di ba, ang mga bata, hindi naman ito nagsisinungaling. Kaya nga sinasabi ng matatanda, di ba, pag tinanong mo sa bata, sure ka. Tanong natin sa bata, kasi alam natin, ang bata, hindi nagsisinungaling. Kaya nga may nagsabi sa akin, bata, minsan naglalakad ako sa may UST ba yun may nagturo sa akin, taba, sabi gano'n. Hindi ako, nasaktan ako pero alam mo kung bakit ako nasaktan? Hindi ko makuha magalit, kasi totoo. Kasi ang bata, talagang sinasabi niya kung ano yung nakikita niya. Diba? Kaya lang, syempre, alam naman natin, minsan ang katotohanan ay may konting kurot sa ating puso, pero alam mo na totoo yun. Parang nung isang beses na parang, ito makikita natin sa isang bata, talagang ang sinasabi lang niya kung anong katotohanan. Meron akong kasamahan noon, no? Na member siya ng third sex, no? Tapos biniro-biro nila, kasama namin si Shem noon biniro-biro nila si Shem. Sabi niya, o sinabi nung kaibigan kaibigan namin na miyembro ng federasyon, sabi niya, ano siya? Ang sabi ni Shem, girl. O, di pa tama naman. Kahit ano pa yung pakiramdam mo, kahit anong gusto mong isipin, kung ikaw ay babae, Sa paningin ng bata, hindi naman niya nakikita kung anong gusto mong pakiramdam mo. Pag nakita niyang babae ka. Pag nakita ng lalaki ka. Ganyan po ang bata. Nagsasabi ng totoo kahit masakit. No? Kaya nga po minsan ang sinasabi natin, sa tuksuhan ng mga bata mas masakit pa silang 'di ba? Mas masakit pa yung kanilang panunukso. Bakit? Kasi meron po itong katotohanan. No. So wala pong bata na merong lying tongue. Kasi tayo pag matanda na tayo, minsan sasabihin mo para hindi ka makasakit ng damdamin, no? Sabihin mo, sugarcoat natin, no? Ang gagawin natin ay hindi, okay lang 'yan kahit hindi okay. So sa bata po walang ganoon. Lahat ng lumalabas sa bibig ng bata, kung ano yung naobserbahan niya at alam niyan totoo. Sabi rin dito, no, hands that shed innocent blood. Wala naman pong bata siguro na na pumatay ng isang tao with purposely o nang sinasadya. On the contrary, karamihan nga po ng biktima ng mga violent crimes, mga bata Kasi sila yung mahina. Sila yung kinakaya-kaya. Pero wala pa po ako nakabalitaan, no? Sa buong buhay, ewan ko sa inyo, na bata na talagang pumatay siya with intent. O nanakit siya with intent. No? So, sabi rin dito, heart that deviseth wicked imaginations. No? Ang mga bata, wala pong mali siya yan. Kaya nga ng mga bata tayo, di ba? May mga kaibigan tayo, sama-sama tayo naliligo sa ilog, kahit hubot-hubad. Di ba? Magkasama't lalaki, babae, walang problema. Bakit? Wala namang mali siya Kasi ang mga bata, wala pa pong tinatawag dito, wicked imaginations. And then, sabi rito, sows discord among brethren. Ang mga bata, no, minsan mag-aawa yan. Kahit naman tayo nung araw, di ba, pagka ng kabataan natin, wala naman tayong gadget, no? Ang laro natin talagang patintero, o yung tipong role playing, for example, naalala ko nung araw, yung mga pinsan ko, ang laro namin nun, Bayuman So, minsan ang pag-aawayan namin kung sino si Red One. Kasi gusto nung isa Red One siya, gusto nung isa Red One din siya. O gusto nung isa, sige ako si Red One, ikaw yung kalaban, ikaw yung halimaw na pinapatay ng mga bida. So minsan ang mga bata, mag-aaway lang naman sila, no? Dahil doon sa ganun. Pero maya-maya, mag-aaway yan, maya-maya, ilang minuto lang, bati na uli yan, makikita mo naglalaro na uli yan So, dito sa sinabi ng Biblia, no, na 7 abomination sins, wala po ang bata nito. Kaya napaka-perfect example na gusto mo maging dakila sa paningin ng Panginoon, maging katulad ka muna ng isang bata na hindi gumagawa ng ganito mga kasalanan. To be great in the eyes of God, no? The only thing
that we need to be is to have the attitude and behavior of a child, isang musmos na bata. Na tanggalin natin yung pride na yan sa sistema natin at maging katulad tayo ng isang bata na sa pagpapakumbaba. No? So, yes, again, lahat naman ng sinasabi natin dito, ang ultimate example natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Basahin po natin, Philippians 2, no? Philippians 2, 5-8. Sabi po rito, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in the fashion as man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death on the cross. Sabi ni Pablo sa mga Kristiyano, no, let this mind be in you. Na sana itong idea, itong sasabihin ko maging present sa ating mga isipan, laging nating iisipin. Let this be in our thoughts, na kung paanong si Kristo na Diyos ay itinalis niya ang kanyang pagka-Diyos, hinubad niya ang pagka-Diyos, at siya ay nagtook ng form, no? Siya ay nagsakatawang tao. Sabi nga dito, took the form of a servant, no? Siya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, ang ibinihis niya sa sarili niya ay yung pagiging lingkod, no? Fashioned as a man. At sa verse 8, sinabi po dito, humbled himself and became obedient unto death, even the death at the cross. So, bigyan natin ng konting perspective. Si Kristo ay Diyos. Ang Diyos ay tinatawag sa Biblia na omnipotent, omniscient, and omnipresent. Ibig po sabihin, all-powerful, pinakamakapangyarihan sa lahat, all-knowing, and then all around us. Omnipresent means nasa paligid natin, no? Nasa lahat ng lugar. So for the sake of time, hindi ko na po papatunayan sa inyo kasi iba-ibang verse po ang ginamit diyan sa Biblia kung saan sinabi itong mga qualities ng ating Panginoong Diyos dito. Dito siya bilang isang omnipotent, omniscient, and omnipresent being. Marami naman po tayong resources sa internet kung saan natin makikita yung mga verses na yan. Pero gusto ko lang i-point out dito na ito yung kadekailaan ng Diyos, no? Ang Diyos na hinubad ni Kristo. Ang pagka-Diyos niya, yung kanyang pagiging omniscient, kanyang pagiging omnipresent, ang kanyang pagiging omnipotent. Tinanggal niya pong lahat yon at siya ay nagkatawang tao. Ito yung sinasabi natin na dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, for God so loved the world, He gave His only Son, Jesus Christ, and Jesus Christ willingly took the form of man para po magkaroon tayo ng kaligtasan. Sabi po rito, no? Tingnan po natin. Tayo, no? Ito nga yung mga disciples nga ng ating Panginoon, naghahangad na magkaroon ng posisyon, na magkaroon ng authority, na magkaroon ng power pagdating sa kingdom of heaven. Itong ating Panginoon Jesucristo na meron ng lahat ng kapangyarihang iyan, He humbled Himself, no? Nagpakumbaba siya, inalis niya yan, at nagbihi siya ng isang tao, nagkatawang tao siya. So, makita natin yung contrast, yung humility ng ating Panginoong Jesucristo. Ang point po natin dito, this is how great God is. Ito yung kanyang isinakripisyo para magkaroon tayo ng kaligtasan. At hindi naman para kutyain natin yung pagiging tao natin, no? O ibaba natin, i-down natin na tayo ay tao lamang. Pero para lang tayo magkaroon ng illustration, gusto ko lang malaman natin. Sinabi natin, binanggit natin, ito ang hinubad ni Kristo bilang Diyos. Ano ang kanyang idinamit sa sarili niya bilang nung nagkatawang tao siya? Ang tao, no, na gawa galing sa alabok. Na tayo, nung sa Genesis, no, pagbabasa natin, na tayo ay, we are formed from the dust of the earth. Na ang ating katawan ay babalik nga, di ba? Sabi nga, di ba? Balik sa alabok, babalik. Pag tayo namatay, babalik tayo, we will be one with the dust of the earth. Yun po ang sinuot niya, no? Yung limitasyon, no, ng pagiging tao, isinuot niya po yun. Pero don't get me wrong, nung siya po ay nagkatawang tao dito, siya po ay 100% God and 100% man. Wag lang po natin pagkamalian, Pero ito po yung sinasabi natin na hinubad niya,
na power, no? At nagkatawan tao siya para lang po magkaroon tayo ng kaligtasan. So, sana makita natin, di ba? Ito yung magnitude ng humility ng ating Panginoon. Kaya niyang ibaba ang sarili niya sa atin dahil sa pagmamahal niya sa atin. And that is the ultimate example kung paano tayo na tayo ay gawa sa alabok, bakit pa tayo magmamalaki? Ano yung dapat natin ipagmalaki? No? Sino ba tayo para maging prideful pa? Sino ba tayo para tayo ay magrebelde laban sa Panginoon? 'Di ba? Tayo ay gawa lang sa alikabok, no? Sino ba tayo para isipin natin na mas magaling tayo sa Diyos? Sana nakikita po natin yung malaking kaibahan natin na dapat tayo, lumugar tayo kung ang kaharap natin ay Diyos, malaman natin kung saan tayo nakatayo. No? So, sabi nga, di ba, even Jesus' disciples asked to be seated sa kanyang right hand and sa kanyang left hand. Ano bang ibig sabihin nito? Bakit yung nanay ni John tsaka ni James sinabi sa Panginoon, Panginoon, no, sana pagdating mo sa inyong kaharian, yung mga anak ko ang nasa kaliwat ka ng upuan mo, no, na trono. Again, this is pride. Hindi pa nga niya pinarinig sa ibang disciples. Bakit? Kasi alam niya, magagalit. And eventually, nabasa nga natin na mababasa rin natin na nagalit talaga yung mga disciples, na parang bang nagkaroon sila ng competition ngayon kung sino pinakadakila sa kanila pagdating sa langit. At pag tinignan po natin, kahit yung pagkagalit ng mga disciples na, that is pride. So, that pride is, diba, yun ang unang nilista sa abominable sins ng ating Panginoon. Pride, a proud look, no? So, pagdating po natin dito, isipin natin, tayo bilang alabok, punantahan natin yung Panginoong Diyos. Tapos nagdidiman tayo ng posisyon natin sa langit. Sino ba tayo para gawin yun? No? No. The greatest in God's kingdom are the humble. No? Basahin po natin yan sa Revelations 4, the last book of the Bible. Revelations 4:2-4. Sabi po rito, and immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. And he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone, and there was a rainbow round about the throne, in sight like unto an emerald. And around about the throne were 24 seats, and upon the seats I saw 24 elders sitting, clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. So ito na po, ang Apostle John, nung siya po ay binigyan ng revelation ng Panginoon, ni-reveal ng Panginoon na sa langit, merong trono, at sa trono na yon may nakapalibot na 24 thrones, na kung saan merong nakaupo na 24 elders. Ito siguro yung gustong mangyari, no, ng nanay ni John, ni John at ni James, na makaupo sila doon sa trono na yon. And hindi lang left and right hand, no, 24 seats ang makikita natin dito. At doon sa binasa po natin, doon lahat ng elders na nakaupo doon sa 24 thrones na yon, merong crowns of gold. Ito po yung tinatawag na rewards no, na binigay. Ito yung siguro ay simbolo ng authority ng 24 elders na yon sa kaharian ng Diyos. So, masasabi po natin, no, na ipinakita na kay John na talagang may isang trono, at sa paligid ng trono na yon, merong 24 elders na merong crowns na nakaupo ron. And masasabi siguro natin na dahil sila na yung nakaupo ron, they are the greatest in the kingdom of God. No? Kasi sila yung katabi ng Panginoon no? But pag binasa po natin in this chapter din, makikita natin sa Revelations 4, pero mag-jump lang po tayo, no, sa verse 10 to 11. Sabi po rito, the 24 elders fall down before him that sat on the throne, and worship him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. So, yung greatest sa kaharian ng langit, yung 24 elders, ang ginawa nila, inaalay nila yung kanilang mga korona doon sa nag-iisang trono, no, na nakaupo doon sa trono, ang sa ating Panginoon sa Kristo. And sa kaharian ng Diyos, sinasabi na naman natin, no, walang
walang room, there is no room for pride, there is no room for sin. Kaya itong greatest na to, makikita natin, sila mismo nakaupo sa paligid ng trono ng Panginoon. Sila mismo, they are humble enough, no? To say na hindi kami yung may authority, hindi kami yung all-powerful, at yun ay inaalay nila, yung kanilang crowns, inaalay nila sa paanan, no? Nang nakaupo doon sa trono, and saying, sabi dito, saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. Diba? They are humble enough to say na hindi kami, ang Panginoon lamang. For Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. So makita natin so wala pong contradiction talaga sa Biblia. So sinabi ng ating Panginoong Jesus na para maging dakila ka, kailangan maging humble ka. At nangyari na nga na lahat ng napili na maging dakila sa kaharian ng ating Panginoon, they are even humble enough. Wala pong ka-pride sa puso nila. They are even humble enough to offer kung ano man yung meron sa kanila sa ating Panginoon. Diba? No. Ano pa, you know what? Isa pang quality, no, na meron ang isang bata, yung complete trust, no? Nung ako po ay bata pa, wala tayong muwang, kahit siguro sa mga anak natin, nung sila po ay mga wala pang muwang o mga pamangkin, hindi naman ho yan nagtatrabaho, no? At yan ay nagtitiwala at nakadepende talaga sa mga magulang. At pinagkakatiwalaan niya, no, ang kanyang magulang na hindi siya pababayaan at siya ay kumbaga siya ay they will take care of the child, palalakihin ng maayos, no? So kaya nga tayo bilang mga bata nung araw, ang problema lang natin kung kailan tayo maglalaro eh. Ang problema lang natin pag pinapatulog tayo sa hapon kasi hindi tayo makapaglaro. Pero wala tayong ibang problema kung anong kakainin natin mamaya, kung anong mangyayari bukas, kung paano tayo kikita, wala. Bilang bata, wala tayong ganung problema. Bakit? We are in complete dependency sa ating mga magulang, and we have the complete trust, ang buong pagtitiwala na hindi nila tayo pababayaan. And, di ba, yung pagtitiwala na yan, that also needs humility. Kasi kung meron kang pride, hindi mo pagkakatiwala ng ibang tao para sa sarili mo eh. No? Kasi bilang mga bata, wala naman sila magagawa. Kailangan nila magtiwala. So they have this complete trust, and because they are humble, they are able to do that, to give that complete trust. So, yung level of humility and trust na meron ng bata, yun din po ang level of humility and trust na kailangan po natin para sa ating kaligtasan. So, basahin po natin sa Hebrews 2, 9 to 10. Book of Hebrews 2, 9 to 10. Tingnan po natin. Hebrews 2. Sabi po rito, But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, should taste death for every man. For it became him for whom all are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through suffering. So I hope this verse makes it clear na ang salvation po natin dahil sa sakripisyo ni Kristo, sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo, kung saan siya ay Diyos, nagkatawan tao para siya ay mamatay, no? At sa pamamagitan ng kanyang paghihirap, sa kanyang sufferings, na kanyang binatapo sa kanyang krus ng Kalbaryo, we can have the gift of salvation. Mapapansin po natin dito na wala pong mention dito kung saan ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating sariling lakas, ng sarili nating kayamanan, ng sarili nating gawa. Mapapansin po natin, wala pong binanggit na ganyan. It is all about Christ's work and suffering on the cross. Ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkalibing, at ang kanyang pagkabuhay magkatapos ng pangatlong araw. Yan po ang pananampalataya natin sa kanyang ginawa ang makakapagligtas po sa atin. By accepting and by believing this and fully trusting, tulad ng isang bata, kung paano siya nagtitiwalang hindi siya pababayaan ng kanyang mga magulang, tayo rin dapat magkaroon ng pananampalataya at buong pagtitiwala sa ating Panginoon Kristo na ang kanyang ginawa at pagsasakripisyo sa krus ng Kalbaryo ay sapat na. At ang ating pananampalataya dito ang magdadala po sa atin sa langit sa oras po ng ating kamatayan. Na tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po tayo, no? Wala pong makakapagligtas sa sarili natin.
Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. At kailangan po natin ng pagiging pagkakaroon ng mapagkumbabang puso para po natin aminin na tayo ay makasalanan at wala tayong kakayahan na tayo mag-iligtas natin ng ating sarili at hingin po ang regalo ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. So, ito yun we need to trust Jesus. Once we believe in Him, pagka tayo nanampalataya sa Kanya, kailangan siya lang ang ating pagkatiwalaan. Ibigay natin ang complete trust natin kung paano ang bata ay merong ganung pagtitiwala sa mga nakakatanda sa Kanya. Meron din dapat tayong ganung pagtitiwala sa ating Panginoon Kristo at ididigtas niya po tayo dahil tayo po ay nanampalataya sa Kanya. Kaya nga po, so sa mga kaibigan natin, sa mga Baptist po, ganun po kaya malakas ang loob namin sabihin na kami ay ligtas na. Kaya malakas ang loob namin na i-proclaim ang kaligtasan sapagkat sa mga sinabi po ng Biblia kung saan sa ating pananampalataya tayo iniligtas ng dugo ni Kristo at tayo dapat magtiwala sa Kanya, at sa pagtitiwala na yon nagkakaroon tayo ng lakas ng loob na i-proclaim sa buong mundo ang ating kaligtasan at i-share sa buong mundo kung paano rin maililigtas ang mga tao, ang mga kaluluwa mula sa impyerno. Lahat naman po yan ay nasa Biblia. Hindi naman po namin sariling gawa yan. At yan po ay mababasa natin, mababackupan po natin ng scripture sa Biblia. So, bilang sa ating pagtatapos po, basahin lang po natin ng Romans 5. Romans 5:8-9. Sabi po rito, "But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more then, being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him." Sa pamamagitan po ng justification ng dugo ni Kristo, dahil tayo po ay nagtiwala sa Kanya, nanampalataya sa Kanya, hindi na po tayo makakaranas ng wrath of God. Ang wrath of God po na yan ay ang tinatawag po nating impyerno. So, to enter the kingdom of heaven, we should be as a child. Let us be humble and fully trust Jesus for our salvation. Such is also the greatest in heaven. Ang pinakadakila po sa langit ay ang mga mapagkumbaba. Nawa po ay naging pagpapala ang ating short devotion this afternoon. Tayo po ay dadako na sa ating pananalangin. Babasahin ko lamang po kung meron lang po tayong humabol dito. Ate Lani, ang aking pinsan, good afternoon. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin. And then kay Ma'am Estela Trindad, good afternoon din po. Nanay Lourdes Mercolesha, magandang hapon din po. At ganun din kay Sister Bing Rain Severino, magandang hapon po. And then yan lamang po. Sige po, tayo po ay dadako na sa ating prayers. Samahan niyo po kami sa pananalangin. At kung meron po ako makaligtaan, nawa po ay patuloy natin na isama ito sa ating personal prayer time. Okay. Let us pray. Ama namin dakila, maraming salamat sa sa inyong salita na aming narinig ngayong hapong ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala na kami bilang inyong mga anak ay dapat maging katulad ng isang musmos sa aming pagtitiwala sa inyo, na hindi nyo kami pababayaan, Panginoon, at sa aming pagtitiwala sa ginawa ng inyong anak na si Jesus sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay, sa aming pananampalataya dito, Panginoon, at pagkatiwalaan namin ang kapangyarihan nito, at ito po ay sapat na upang kami po ay mapunta sa langit at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po ang aming gawa, hindi ang aming mabuting gawa, hindi ang aming kayamanan, hindi ang aming kalakasan. Wala pong maidadagdag sa ginawa po ng aming Panginoon Kristo upang kami po ay maligtas, kundi ang aming pagtitiwala at pananampalataya lamang. Nawa, Panginoon, ang lahat po ng nakarinig ng inyong salita, patuloy niyong pagpalain at bigyan ng karunungan, Panginoon, upang mai-apply po ang lahat ng ito sa araw-araw ng buhay namin.
Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa lahat po nagdagdiwang ng kanilang kaarawan. Patuloy niyong pagpalain ang kanilang mga buhay. Ngayon din, Panginoon, nagpapasalamat kami, nakikiisa sa pagdiriwang po ng anniversary ng MIBC and Ministries ng Malabon. Patuloy niyo pong pagpalain ng Pastor Jan, ang kanyang kongregasyon, Panginoon. Ang gawain pong ito ay patuloy niyong magamit para po sa inyong kadakilaan. Dalangin din namin, Panginoon, ang aming pasasalamat, papuri sa iyo sa mga answered prayers, Panginoon, sa patuloy niyong pag-iingat sa amin, sa pagpapagaling niyo ng aming mga karamdaman. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy niyong bigyan ng kaaliwan, Panginoon, ang Santos and Santiago families as for the passing po of Dr. Florence Santos. Nawa, Panginoon, patuloy niyong gawaran ng kapayapaan ang naiwan po na mahal sa buhay ng namayapa. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang aming mga kapatiran, mga kaibigan na mayroong mga karamdaman, si Dori Grifalda at si Cornelio Grifalda, sa kanilang mga karamdaman, sila po inyong pagalingin. Patuloy niyong hawakan, Panginoon, si Ana Polido na may goiter problem, si Angelina Cateriano na na-stroke, Panginoon, siya po inyong pagalingin. Dalangin namin ang speedy recovery po ni Nagay Castillo, Dr. Casen Castillo, Eliza Rojas, Norma Castillo, ang Sister Dang, kanyang full recovery, Panginoon. Gayon din sina Francesca Audrey Abad. Dalangin din namin, Panginoon, si Ma'am Adel Mabalot, pagalingin niyo po siya sa kanyang osteoarthritis. Patuloy namin nilalapit ang Ima sa kanyang kalusugan at sa kanyang mga karamdaman. Gayon din, Panginoon, nilalapit namin si Pastor Fred Silaw na mayroong heart disease and high blood pressure. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Ma'am Baby Villamel, pagalingin niya po ang kanyang hyperacidity and high blood pressure, at maging maayos po ang kanyang lab result. Yun din, Panginoon, dalangin namin sina Ate Percy at JJ Zapata at ang buong Zapata family. Patuloy niyo po silang gabayan, pagalingin sa kanilang mga karamdaman. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Laila Go sa kanyang kidney stone at si Sister Salvacion Vargas sa kanyang blood pressure. Sila po ay inyong pagalingin. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Nanay Leonardo Saren. Siya po ay inyong pagalingin sa kanyang karamdaman. Maging ang Nanay Elvie Riva sa sakit po ng kanyang pangangatawan. Siya po ay inyong pagalingin. Dalangin din namin, Panginoon, si Kevin Biasa na mayroong heart enlargement, at ang Pastor June Ortega sa kanyang bypass operation. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Nanay Faye Carpio, ang kanilang pinansyal at pangangailangan, at nawa, Panginoon, ay naging maayos ang kanyang resulta sa kanyang laboratory. Nilalapit namin, Panginoon, ang Nanay Lourdes Mercadesia sa kanyang bukol sa leeg, pagalingin niyo po siya. Maging si Rihanna Tatuala na merong skin asthma, maging ang kanilang pangangailangan ng pinansyal, Panginoon, kayo po ang tumugod. Patuloy namin nilalapit ang Pastor Lito Paraiso sa kanyang karamdaman, magkakaroon po siya ng complete recovery. Patuloy din namin nilalapit si Ermilio Hapitana sa kanyang bukol sa leeg, pagalingin niyo po siya, Panginoon. Ngayon din si Mama Glo Agudon, sa kanya bigyan niyo po siya ng kalakasan at kalusugan. Patuloy niyo pong pagalingin si Venus Belen sa kanyang tonsillitis, at ang ubo po ni Sister Helen Ortiz Paras, patuloy niyo pong pagalingin. At patuloy namin nilalapit si Sherman Lee Sanchez, meron po siyang ubo sipon, pagalingin niyo po siya. Patuloy namin nilalapit na pagalingin niyo po sa ubo ang dalawang anak po ni Angelica de Guzman Luzon, at patuloy niyo po na patugunin din ang kanilang pinansyal na pangangailangan. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang aming mga kapatiran na may malulubhang karamdaman, sina June Santos, Emma Reyes, Corazon San Jose, Giselle Juarez, Esther Mariano, Amparo Cruz at Rex Rosales na nagdadialysis. Ngayon din sina Lorea Jade Borja, Julita Elizalde at Mary Ray Bamonte na may mga cancer, at sina Efren Inocencio, Bernardo Lopez, si Perlis Kaar at si Frank Hardin na may komplikasyon sa diabetes. Dalangin ko, Panginoon, na magmirakulo po kayo sa kanilang mga buhay, pagalingin niyo po sila, at kayo na rin po, Panginoon, ang tumugon sa kanilang pinansyal na pangangailangan. Dalangin namin, Panginoon, ng mga prayer request ng mga kapatiran. Patuloy niyo pong gabayan sina Grace, Faith and Mercy, ang mga anak po ng Preacher Gary and Sister Dang. Ngayon din ang Preacher Gary at Sister Dang, ganyan pong pagpalain at patuloy niyong gabayan
gabayan, Panginoon, sa kanilang pong ministeryo sa Hardin ng Panalangin. Patuloy din namin nilalapit ang kanilang Philippine and Taiwan trips, Panginoon, na kayo po ang magbigay katuparan dito at kayo po ang mag-provide ng kanilang mga pangangailangan. Nilalapit namin ang apo po ni Yan Oiliwa Mansari, bigyan niyo po ng continuous health and growth sa Emily Youth. Bigyan niyo patuloy na strength and grace. Bigyan din sina Christine and Cathy Vu. Bigyan niyo po ng strength, guidance, and provision sa kanilang family. Patuloy namin nilalapit ang Yabut family, strength and good health and spiritual growth. Maging kay Shem, bigyan niyo po siya ng wisdom, knowledge, and understanding sa kanyang pag-aaral. Ngayon din si Ma'am Sheila sa kanyang tinataguin po na pagkakakitaan. Dalangin ko rin, Panginoon, ang Brother Robert Soriano sa pag-aayos po ng kanilang petition papers. Kayo po maggabay dito. Dalangin kong patuloy, Panginoon, bigyan niyo continuous physical and spiritual strength ang Sister Doris Santos. Gayon din, patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang spiritual life and studies ng Brother Sam, Sister Milka and Brother Shan, at patuloy niyo pang ingatan ng buong Digan family sa kanila pong pagta-travel. Ngayon din, Panginoon, nilalapit namin si Nanay Lydia Inocencio, ang kanya pong kamag-anak, ang Inocencio family, maging Abdul Razak family. Bigyan niyo po ng guidance and provision. Patuloy din naman nilalapit, Panginoon, si Ma'am Merly Mabalot, patuloy siyang bigyan ng protection and provision, maging si Aida Kiedjok and the buong family. Bigyan niyo po ng good health and protection. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang good health and strength para kay Corazon Bernardo at maging kay Ate Beth Akong ay patuloy niyo pong gabayan ng kanyang pamilya. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Nanay Tuding Severino, bigyan niyo po sila ng health, maging kanyang family and loved ones. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Blessed Hope Christian Academy, ang paggabay po ninyo sa administrator, sa principal, sa teachers and staff, maging sa parents and students. Nilalapit ko, Panginoon, si Bingring Severino, kanyang mga mahal sa buhay. Patuloy niyo pong ingatan, bigyan ng kalakasan, at patuloy niyo, Panginoon, nagabayan, maging ang Nanay Tuding at kanila pong small business. Dalangin din namin, Panginoon, ang success ng Baptist Summer Camp na gaganapin po sa iba sa Zambales, na Panginoon, maging successful po ito sa pagpapalapit pa po ng inyong mga anak sa ating Panginoon. Ngayon din, Panginoon, patuloy niyo po ang bigyan ng kalakasan, kalusugan, at ang heart's desire po ng Nanay Susan Jose Gloriani. Bigyan niyo po ng maayos na kalusugan at pag-iingat at kaligtasan ng mga mahal po sa buhay ng Sister Alexis Salazar. Patuloy namin nilalapit ang kanyang mother na si Ana sa Nueva Ecija. Ingatan niyo po siya at patuloy niyong bigyan ng kanyang pinansyal na pangangailangan. Dalangin din namin ang prayer request po ni Sister Carmelita Belen para po sa buong Belen family. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Sister Agnes Casiao. Bigyan niyo po siya ng maayos na kalusugan at patuloy niyong ingatan, maging ang kanyang baby at si Romar. Ngayon din, Panginoon, patuloy niyong bigyan ng maayos na kalusugan ang kanyang mga mahal sa buhay, at din kayo din tumugon sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Dalangin ko rin ang Sister Dean Hapitana. Ingatan niyo po ang kanyang family, ganyan din kanyang hipag sa pag-uwi sa Iloilo. Ingatan niyo rin po, Panginoon, ang kanyang mga anak na nag-aaral, at patuloy niyo pong bigyan sila ng maayos na kalusugan. Patuloy kong nilalapit ang Sister Venus Bilen. Bigyan niyo po siya ng katarinuhan at karunungan sa kanyang pag-aaral, paggabay po sa Bilen family sa pagiging maayos ang lahat, at sa kanyang pong pagtugtog, makabilin po siya ng maayos na instrumento. Nilalapit namin, Panginoon, ang Sister Rowena Galdones sa pag-aaral po ni Jo Marie. Bigyan niyo po sila ng kalakasan at kalusugan, pag-iingat po kay Nanay Rosario Galdones, maging kay sa kanyang manuwang na sikat, at magkaroon din po ng trabaho ang kanyang anak, at patuloy po na ingatan ng Sister Marian. Nilalapit ko rin, Panginoon, ang kahilingan ng Sister Jed de los Santos, maging maayos po ang kanilang lugar, may tumulong po kay Kuya Wayne sa kanyang kalagayan. Dalangin din namin, Panginoon, ang Sister Celine Idos, paggalingin niyo po si Baby Jiro. Ngayon din, Panginoon, bigyan ng kalakasan si Nita Lascota, at patuloy po na ingatan ang kanyang mga anak, maging ang kanyang asawa sa kanila pong pagpasok sa eskwelahan at sa trabaho. Dalangin ko, Panginoon, na ingatan yung patuloy si Nalisa Hardiniano at Marlon Hardiniano at ang buong Zapata family.
Maraming salamat, Panginoon. Patuloy namin dinadalangin ang aming mga elders and senior citizens na patuloy niyong gabayan, bigyan ng kalakasan, pagalingin sa kanamdaman, tanggalin ang kanilang mga sakit, ngayon din ang kanilang financial na pangangailangan. Kayo po ang tumugon dito. Maraming salamat, Panginoon. Ang aking patuloy na panalangin ay lahat po ng nanonood ngayon, na manonood pa, ang mga personal prayer request, ang mga heart desires po ng bawat isa ay inyo po tugunin at patuloy po na magamit ang ministry na ito sa pagpapalago po ng kanilang spiritual na buhay. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aking panalangin sa mga alam po ng aming Panginoong si Jesus. Amen at Amen. Ayan, maraming salamat po muli sa pagsama nyo sa amin hanggang sa pagtatapos po ng ating prayer this afternoon. Okay, at we always appreciate you po, no, for supporting Hardin ng Panalangin. Ayan, dadapo na po tayo sa ating pagbati na ating mga nakasama ngayong hapong ito. Again, if you happen to browse dito po sa ating gawain, ay mag-leave lang po kayo ng emoji or comment para po mabati namin kayo sa pagtatapos po ng gawain. Ayan, magandang hapon po. Of course, kay Ma'am Sheila, Brother Shem, sa Digan family, Pastor Mike, Ma'am Joyce, at then kay Ma'am Baby Villamiel, kay Patricia Yabut, kay Sister Alexis Salazar, good afternoon. Preacher Manny Nicolas, magandang hapon din po. Kay Nanay Susan Jose, Nanay Amihan Yabut, good afternoon. Kay Sister Helen Ortiz Paras, magandang hapon po. Nanay Edvi Ribas, magandang hapon. Ganon din kina Brother Robert Soriano, Sister Venus Belen, Ate Beth Akong, Sister Percy Zapata, good afternoon. Kay Deacon George Cardenas, magandang hapon din po. Kay Sister Jenny Escobar, good afternoon. Brother Eugene Cabaya, salamat po. Nanay Dory Santos, good afternoon. Kasama rin po natin si Angelica de Guzman Guson, good afternoon din po. Sister Rowena Dominguez, good afternoon. Nanay Gertrude Severino, ang Sister Agnes Casiao, Sister Rowena Padilla Dominguez, Sister Bingrain Severino, Nanay Lourdes Mercalesio, good afternoon po. Nakasama rin po natin si Papa Olive Maximo, good afternoon. Sister Erlene Shapno, Ma'am Estela Trinidad, good afternoon po. Si Ate Lani Mabesa, good afternoon. Nanay Fay Carpio, magandang hapon din po. At kasama rin po natin Sister Alaysa Mabansag, ang aming pong kaibigan na si Laarni Adrias, good afternoon. And then nakasama rin po natin Sister Arcil Manigo, Sister Cerilyn Idos, Sister Arian May, Sister Riela Siapno, Sister Karen Sumudibilla Castillo, good afternoon. Ma'am Merly Borja Mabal, magandang hapon po. Maging aking pong kaibigan na si Sir John Rigo. Ayan. At may additional prayer request lang po tayo, ano? Okay, kay from Brother Mar, patuloy. Okay, Pastor John Ortega. Sabi po rito, we appreciate po your prayers. Pinapalakas po ang heart ni Pastor para po sa procedure na gagawin kay Pastor. Pakasama po sa prayers na makuha po sa angioplasty at wag na po sa bypass. Okay. Isama po natin to sa ating prayers, ano po, at panalangin natin na maging maayos po ang angioplasty ng Pastor June Ortega. And then Bishop Nel Datur, meron po siyang high blood pressure. Sama rin po natin yan sa ating personal prayer time. And then maging sa ating listahan po, ano, sasama po natin yan upang sa susunod po na Hardin na Panalangin, maisama po yan sa ating prayers. Ayan. Alright, meron pa po ba kung yun lamang po, ano, maraming salamat po muli sa pagsama nyo sa Hardin ng Panalangin. At patuloy lang po tayo hindi ko talaga mabanggit diretso. Ipag-pray po natin bawat isa palagi, no? Araw-araw. Let's us pray for everyone every day. At tawa po, patuloy tayong humingi ng gabay sa Panginoon sa araw-araw. Maraming salamat po. Ang Hardin po ng Panalangin ay babalik sa Thursday ng alas 5 ng hapon sa pangunguna po ng Preacher Gary Chua. Kasama po niya dyan si Ma'am Dang. At bukas naman po midweek service sa pangunguna po ng Pastor Mike Digan. Muli, magandang hapon po. Ito po ang inyong lingkod, Preacher Lester Yabut, kasama po ng Ma'am Sheila and Brother Shem. Maraming salamat po. Patuloy lamang po tayo magtiwala sa Panginoon, and God bless you all.